with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your way, submit to Him, and He will make your right path. Sa Tagalogin po natin, no? Trust in the Lord. Sa Diyos po tayo magtiwala. With all your heart. So, buong puso, no? Hindi buong muso, buong puso. Yung iba kasi hanggang buong muso lang. Niya, siya yung mag-establish na plano ng buhay natin. Sino man dito may desire? Maraming desire sa buhay. Amen. Lahat tayo may desire. At naniniwala ako, kung sa edad ka ng 40, 28, 30, pataas, marami ng promise si Lord na itinugon. Marami ng mga pangako si Lord na binibigay sa atin. Kasi yung mga desire natin, binibigay ng Diyos konti-unti. At yung mga desire na hindi mo dinidesire, binibigay din ng Diyos. Tama? May mga bagay na nagugulat ka na binibigay ng Diyos. No? Nagugulat ka kinabukasan, wala kang sasakyan, may bago kang sasakyan. Nagugulat ka, dati wala kang negosyo, may negosyo ka. May mga bagay na wala tayong desire, pero because of you are trusting God with all your heart, with all your mind, with all your soul, the Lord, He will establish in our pangarap, in our plan sa buhay po natin. At hindi na po doon nagtatapos ang pangako ni Lord sa buhay natin. Mga kabilabid. Minsan sa ating buhay, sa ating decision, marami tayong decision sa buhay natin na minsan, paiba-iba. Right? Minsan, magdidesisyon ka with all your understanding. Minsan, ko ngayon, punta ka ng SM, January 15, example lang. May sale doon, 30%. So, nakaano ka na, may sale doon 70%. So, nakatipid ka ng so 30% na lang babayaran mo. Yung 30% na halaga nun ay 10,000. Pinili mo agad without plan, through understanding, through your emotion. So there are sometimes sa buhay ng tao, kaya minsan gumigiwang-giwang ang buhay, inuuna nila yung understanding nila. Ay, tama yata itong plano ni Lord sa buhay ko Minsan, ginagamit nila, ay, will ni Lord to. Understanding mo lang yon, ay, will ni Lord to, bibilhin ko. Ay, will ni Lord to, nagpupunta ako sa Iraq, sa ibang bansa para magtrabaho. Kasi gusto ni Lord prosperity, gusto ni Lord na maranasan ko yung successful in life. So, ang hirap sa Pilipinas Kasi ito yun. Dito yun. Mind. Ang kalaban ng tao, yung mind. Minsan, mayroon tayong decision sa buhay na with our own decision, with our own walang direksyon. Kasi tayo po ang tao, pilit natin na tayo po ang gagawa sa plano ng buhay natin. Wow, praise the Lord mga kapatid. Yung si Kristo po nanahan sa puso natin. Si Kristo na po ang nag-ooperate sa buhay mo. Blessing is not inside. Ang blessing po hindi lang po sa ating nakikita. Lahat na nakikita natin sa mundo ito, temporary lang po ito. Ang blessing po na ikaw at ngayon, na ako, ay may Jesus na malaki sa puso, sigurado, you are already blessed. And po natin. Last verse po na ibibigay ko sa ngayon. Sa John chapter 8 verse 32. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Wow! Kapag ang truth ay nasa atin na, sa buhay po natin, doon mo malalaman kung tayo ay napalaya sa ating mga desisyon sa buhay natin. Amen? Doon mo ma-discern na ito ba yung will of God, not the will of God. Nahuli nga, every time na lumalabas ako, siyempre I have my faith. Big faith talaga. Tingin, sa lahat ng oras, pag dumaan ka, at sweldo ka. Amen? Like, nahuli na po siya sa Aguinaldo. Bawal na po talaga sa Aguinaldo. So, si Mrs. T, kailangan din ng e-bike kasi tatlo yung anak namin, nag-aaral na. Kailangan. Pag nag-commute naman ako, ang pamasahe ko naman, 70 araw-araw. Amen? Mabigat din yun.
nag-pray ako ng e-bike din. Ang pinipipray ko, e-bike talaga kasi ayaw ako mag-motor. Pero may lisensya na ako. Dito sa motor, nahati yung ulo. So, ang tagal siya na ako nagbantay doon sa PGH sa Manila. Alam ni Pastor Mag yun, binata pa yun si Pastor Mag. So, alam niya natin yung iba dito. So, pipray talaga ako, Lord, i-direct mo ako doon sa plano mo. Nagtiwala ako sa Diyos, Lord, i-direct mo ako sa plano mo. And then, nung may lisensya na ako, siyempre may motor na sa Jumar, nag-uusap, mag-ride po tayo, ganito. Sige nga, kuha ng motor. May 5,000 na ako, 5,000 na iniipon para sa motor, down payment. At ang mo sa buhay luma, mahihirapan ka. Kasi on your understanding, mahihirapan ka talaga na ito'y susundin. But the good news is, because you are committed to Him, you are trusting to Him with all your heart, doon mo makikita, wow, on that spot, dumating yung mga brother natin. Oh, sa'yo na to. O magtanong ka na, magkano daw? No, may 5,000 ako, binigay ko. O magkano motor? 30,000. Eh dumating yung isang gwapong pastor din. Very small. Wisdom upon wisdom ang nag-ooperate po sa buhay natin. Amen? Kasi sa pagmumotor, hindi din basta-basta. Kunting kiskis lang dyan ay talagang kiskis talagang bulsa mo, saka balak mo. No? So, hindi basta-basta. Kailangan, we need divine wisdom. Lalo sa mga nagmumotor dito, every day, bago kayo umalis, inihas yung motor nyo. Motor, lahat ng mga aksidente ay takbo. Kasi ako'y tumatakbo. Amen? Ganun dapat. Amen? So, ang will natin, tayo po, in our decision, on understanding, tayo po yung nagmamadali. Nung makikita ang difference, ito yung will ng Diyos o ito hindi will ng Diyos. Amen? Ganun din sa pag-asawa. Hindi yung nagmamadali ka, nakakita ka ng babae, niligawan mo, hindi ganun yun. Sino ba yung mga pinanag-alaga dito? Amen? Hindi ganun. Kailangan, seek the will of God. Last verse, Matthew 6, of God and His righteousness, and all these things shall be added into you. Seek Him first, the kingdom of God, and the promise of God, and all these things, asawa, boyfriend, girlfriend, shall be added unto you. Money shall be added unto you. Joyful happiness shall be added unto you. Glory to God. Pangunahan tayo ng prayer ni Brother Archie.